Okay mga kamatis, mga kaibigan, pasensya na kayo dahil kailangan natin mag-usap ulit ng politika for ngayon kasi dapat magla-livestream ako dito. Kaso nagulat ako doon sa kung sa Senate ngayon. Kasi ang sabi ni Chis Escudero, yung putangin ng sinungaling na yun, June 2 daw. Magi-start na ng babasahin lang yung sakdal eh. Kasi ganito yan eh, may tinatawag kasing arraignment sa 'di ba kunyari nanalo ka sa prosecutor level. Tapos susunod noon magkakaroon ng arraignment yung nasasakdal. Sinasasakdal eh babasahin yung mga kinaso sa kanya. Basically, ganun lang yung mangyayari for today's video dyan sa putang inang Senate na yan. Alam mo kasi talaga yung mahirap, yung putang buwakan ng inang tayo na talaga yung buwakan ng inang niya, kilay niya. Kasi talagang delaying tactics malala talaga mga lods. Gusto ko lang maglabas ng sama ng loob and kukuha sana ako ng highlights kasi ang tatlong tao lang talaga yung gustong parang pinag-usapan to. Una si Coco Pimentel. Pwede sa kay Coco Pimentel Tapos si naman, hindi mo kasi vague kasi yung position ni Tol ni Manong Tol. Hindi ko gets kung si Manong Tol ay pro-impeachment ba. Ito, sabi niya ditong gano'n na na hindi daw buo yung loob ni ditong si Tol na i-push yung impeachment kasi wala na, outgoing na rin siya. Kumbaga tabla-talo na lang siya. Hindi ka naman talaga tatatak ngayong mga panahon na to dun sa mga bagong voters kung hindi ka talaga titindig. Kaya nga sabi ko sa inyo, dapat gagawa ko ng highlights nito para mabilis natin mabalikan yung mga Tanging ito lang yung highlights nung walang yung na yan, impeachment complaint na babasahin na lang. Babasahin na lang, Lods, babasahin na lang tapos sabay anyone sa prosecution, yun sila yung magbabasa eh. Usually kasi ang nagbabasa yung sa court, yung may tagabasa doon eh. Yung clerk of court yata yung nagbabasa doon. Basta may nagbabasa talaga doon. Ang babasa yung mga prosecutors. Hindi naman natuloy. Nakakainis talaga, men. Like, parang tuloy kung ikaw yung ako, alam niyo naman yung ginagawa ko for the past year, 'di ba? Parang nabaliwala lahat. Kasi nabakla yung mga tao sa Senado. Kainis eh. Anyway, pakinggan na lang natin tong kaisa-isang highlight nun. Sa authored ni UP Professor Paulo Tamase, nag-appear po sa June 2025 issue ng Philippine Law Journal. Okay, ano yun? Sabi po dito, Emerging Issues in Impeachment, page 19 dun sa journal, allowing impeachment to cross over Congresses is consistent with American practice. Okay, so yung constitution kasi natin, mga Lods, pinarehas yan sa constitution ng Amerika. Of course, there are certain changes. Like for example, yung sa baril, wala kasi yung right to bear arms. Iba yung wala tayong ganung konsepto. Pero yung mga procedures katulad nito, kaparehas tayo nung sa Amerika. Ngayon, pakinggan natin si Ma'am Risa kasi very direct yung point eh. Sinasabi lang dito, basahin nyo na. Simulan nyo na yung proseso, tapos hayaan nyo yung 20th Congress na kung itutuloy ba nila or hindi. Nakakainis, sobrang nakakainis, men. Tuloy. Following the practice of the United Kingdom, Thomas Jefferson's Manual of Parliamentary Practice states that an, quote, impeachment is not discontinued by the dissolution of Parliament, but may be resumed by the new Parliament. So, the same idea with judges. Kasi, kunyari, yung judge ay namatay or nag-retire, di ba? Hindi naman matatapos yung trial eh. Lilipat lang sa ibang judge. That's the point. Yun. Ganun lang kasimple yun eh. Or at least nga, simulan na yung proseso. Simulan na yung proseso para magkaalaman na. Ako gusto ko talagang mapatunayan kung tama si Trillanes sa mga bintang niya eh. And this is the only time we will make someone of that high of a value na politiko to be accountable for her actions. Gusto, parang sinasabi nyo sa akin na mayroong mga taong above the law talaga kung ganyan. It's so disappointing, mga Lods. Tuloy. Close quote. The U.S. Congress
na binanggit ng majority leader, ng minority leader at ng Senate President. The US Congress has observed this for over 200 years. Ayun. From the 1803 impeachment. So, ang ganda ng pagkaka-lay niya ng predicate. Sinasabi niya na kung tapos na, pwede naman. And historically, pag hindi natuloy yung impeachment sa itong Congress na to, sa next one, o, di ba, 19, patawid tayo sa 20th nitong darating na July di ba, packing shit talaga. Kakainis. Sarap maging Pilipino. Alam mo talaga na may mga meron talagang special treatment. Tuloy. Of Judge John Pickering to that of Judge Porteus in 2009. In Congress, impeachment proceedings are not discontinued by a recess. The following impeachment proceedings extended from one Congress to the next. 5 halimbawa, Mr. President, sa article na ito. Babangkitin ko lang yung pang-apat kasi yun Bill Clinton. Sa ating mga Pilipino. 4. The impeachment of President Clinton was presented to the Senate after the Senate had adjourned. Di ba? Exactly kung ano yung mangyayari ngayon. Matatapos ngayon yung 19th Congress, meaning to say mag-change of the guard na by July. Tapos ayaw pa rin ituloy. My God. Chis Escudero, sobrang bading mo. Wala kang balls, Chis Escudero. Packing shit talaga. Nakakainis, man. Like, nakakainis talaga. Kasi sabi niya July 2 June 2 Naalala ko yun Excited ako Ay, nako. Must be the kilay. Kasi taray ng kilay niya Ano yan? Contemplate. Sine die. Ayan After, Mr. President, the Senate had adjourned sine die for the 105th Congress. And the Senate conducted the trial in the 106th Congress, Mr. President. So, for the record lamang po, dahil very, very pertinent, sa binanggit ng majority leader, ng minority leader, at pati ng Senate President na following US practice and precedent. And with one very recent concrete example po dun sa impeachment ni US President Clinton. So I hope that we can consider this in our own decision-making, Mr. President. Hindi. Siyempre natatakot yan. Kasi nga, ang naiinis ako dito sa mga senador na to, sana tignan nyo yung magiging itsura ng voting base by 2028. Yung mga DDS, they would be, yes, there is going to be like yung Mindanao country, yung Mindanao na region, it's going to be DDS country, pero hindi mo masasabihan kasi nga, the new generation is up and coming, yung mga Gen Z, Gen Alpha, younger millennials, older millennials like myself, di ba? So, it's really disappointing that they're seeing what they are trying to suck up dun sa Duterte voter base. Kasi, the more this delays, the better is for the Vice President. She's going to not face accountability because of this, di ba? Parang they are actually trying to lay down and die. Yun yung nangyayari talaga mga lods Only a few good men, women in Rizal Tiveros is trying to fight the good fight. And yet, here we are. Hindi man lang pumapalag yung iba kasi ay nako, sana nga magka-coup tapos ilagay yung someone na may balls ang ilagay sa Senate presidency para matuloy to. Hindi pwedeng hindi Tuloy. Even after the rescheduled presentation by the House prosecutors to the Senate as an impeachment court on 11th June. Salamat tabi, Mr. President. Duly noted and entered into the records. Majority Floor Leader. Just to reiterate again, yung nabanggit ko po kanina nga, magkaiba yung sa Philippine Senate at US Senate kasi ang naiiwan sa US Senate. Well, wala pa naman yung precedents. So why not kung wala pa namang precedents, take na lang natin as is na let's read it out. Let's read the case tapos kung makakapag-present ng evidence kung ano yung sagot ni VP Sara. Ang point dito is let the ball make the
Hindi pala 3 minutes yun. To let the ball rolling, di ba? Kasi when the thing is, pag hindi kasi siya natuloy talaga, it seems to me na the 2028 election is in the bag pag papunta sa mga Duterte. There's really no stopping VP Sara. Kasi kita mo, minura yung presidente, minura yung House Speaker, minura yung yung tawag dito, yung si First Lady. Pinagbantaan pa. And yet that is okay. Yung mga bogus na mga Mary Grace Piatos, legit nakaw yun, pero it seems to me that it's okay. Naghihirap kayong lahat dito sa Pilipinas, kakabayad ng tax. Ngayon, tinaasan pa. And then you are going to accede your positions because favorite nyo si VP Sara. What kind of idiotic mindset is this? Look, obvious na obvious yung nangyayari dito. They are trying to play it safe pagdating kay VP Sara. Only a few good men are trying to fight the good fight. Are you one of them na hindi lalaban at hindi titig din para sa katotohanan? Yan lang naman, mga lods.